Patay na si Marco. Hindi. Kinuha ko lang siya sa tubig. Nakakilabot yon. Hindi ganon siya kaya hindi ko siya nakita. Hindi ko alam. Nasa tabi ko lang siya. Noong maulap na Disyembre sa Half Moon Bay, California, bumalot ang nakakatakot na hamog sa mga itim na batong nakausli mula sa nag-aalimpuyong karagatan. Umunggal ang hangin at ginulo ang dagat habang hinahampas ang puting alon. Lumabas si Mark Fu mula sa hamog sakay ng surfboard, dahan-dahang nilalapit sa umaalimpuyong alon patungong baybayin. Bumuo ng tuktok ang alon, tumataas na parang abot langit. Lumingon si Mark at mabilis na nagsagwan, iniaayos ang sarili para sakyan ang dambuhalang alon. Tumalon siya patayo sa kanyang surfboard kasabay ng pagbariles ng alon sa ibabaw niya, gumugulong papasok sa isang malalim na lagusan. Hindi alam ni Mark na ito na pala ang kanyang huling araw habang hinahabol niya ang alon patungo sa taas. Karaniwan akong takot sa taas at takot din ako sa bilis at hindi ko gusto ang mga roller coaster at natatakot din ako kapag nakasakay sa kabayo, alam mo na. Pero wala pang alon na naranasan ko na nagpadama sa akin ng sobrang takot na pumasok. 10 taon si Mark Fu nang lumipat ang pamilya niya mula Singapore sa Hawaii, kung saan niya natutunan maglangoy at nahilig sa surfing. Tuwing weekend, dinadala ng ama niyang si Charlie sina Mark at mga kapatid niya sa South Shore ng Oahu. Buong araw silang naglaro sa mainit at aquamarine na tubig, sinakyan ng banayad na alon patungo sa kumikislap na buhangin. Sa masasayang weekend ng kabataan niya, labis na bighani si Mark sa dagat. Matapos ang 2 taon sa paraiso, lumipat ang pamilya Fu sa malamig na Washington, D.C. Labis itong ikinalungkot ni Mark dahil nahiwalay siya sa tropical na paraiso. Wala na ang mga araw ng walang inaalalang kasiyahan na puno ng sikat ng araw sa kanyang likod at tubig sa kanyang balat. Sa DC, lagi niyang naririnig ang tawag ng dagat at gustong-gusto niyang sakyan ang mga alon. Sa edad na 14, tumakas si Mark papuntang Florida dahil sa matinding pagnanais sundan ang tawag ng dagat. Sa loob ng ilang maluwalhating linggo, muling naranasan ni Mark ang kalayaan. Dinugol ang mga araw sa ilalim ng araw habang nagsusurf sa baybayin bago siya tuluyang natunton ng kanyang nag-aalalang mga magulang. Di nila maintindihan ang malakas na hatak ng dagat kay Mark pero napapayag din sila at ibinalik ang pamilya sa Hawaii noong 16 anyos na si Mark. Muling nabuhay si Mark nang makabalik siya sa tunay niyang tahanan sa Hawaii. Para siya may liwanag na nagmumula sa kanya na pinapalakas ng araw sa isla. Bilang bihasang manlalangoy at surfer, ginagamit ni Mark ang bawat libreng oras sa pag-ehersisyo at pagsubok ng kakayahan sa dagat na labis niyang kinasabikan. Matapos magtapos 1 taon ng mas maaga mula sa Roosevelt High School, nilaktawan ni Mark ang seremonya para mag-surf. Sumali siya sa International Professional Surfers World Tour noong 1977 sa edad na 19. Bagamat ipinakita niya ang kanyang potensyal, hindi kailanman umangat si Mark sa ranggong mas mataas pa sa ika-66 sa buong mundo noong panahon ng kanyang kompetisyon. Hindi nasukat ng mga pamantayan at hurado ang likas na talento at dedikasyon ni Mark. Hindi pinahalagahan sa mahigpit na kompetisyon ang malikaing estilo niya. Pagsapit ng dekada 80, tinalikuran ni Mark ang kompetisyon dahil hindi siya nasiyahan. Gusto niyang lampasan ang hangganan at sumakay sa alon, hindi para sa puntos, kundi para sa saya ng hamon sa karagatan. Matagal nang naakit si Mark sa malalaking alon at pakiramdam niya'y buhay na buhay siya kapag hinaharap ang matataas na pader ng tubig. Ngayon, malaya na siya sa kompetisyon. Sinunod niya ang kanyang tawag. Lumipat si Mark sa hilagang baybayin ng Oahu, pinakasentro ng pagsusurf sa malalaking alon. Perpektong entablado ito para sa matapang at maliksi niyang estilo. Sinugod ni Mark ang alon sa Waimea Bay nang may galing at kumpiyansa. Gumuhit siya ng matitinding liko sa taas-baba ng malalaking alon, pinagsasama ang atletismo at sining. Napansin ng mga veterano ang batang henyo na kayang sumabay sa kanila. Unti-unting nakuha ni Mark ang kanilang respeto. Noong 1983, tinamaan ng Hawaii ng pambihirang mga winter swell na minsan lang maranasan sa isang buhay, kaya dumagsang mga tao upang masaksihan ito. Nakita ni Mark ang pagkakataon na gumawa ng kasaysayan. Noong Enero 18, sumagwan siya palabas sa Waimea at sinubukang sakyan ang higit 60 talampakang alon na pwedeng maging Guinness Book Record. Dumausdos si Mark pababa sa dambuhalang alon, ngunit nabali ang surfboard niya dahil sa presyon. Para siyang laruan na pinaikot sa loob ng bariles ng alon. Tinanggal ng napakalakas na hampas ng tubig ang hangin mula sa kanyang mga baga sa walang tigil na hampas. Habang nagsisimula na magdilim ang paningin ni Mark at humihina ang ingay ng alon, iniyahon ang kanyang lupaypay na katawan mula sa dagat ng isang rescue helicopter. Bagamat hindi napagtagumpayan ni Mark ang maalamat na alon noong araw na yon, naging alamat ang kanyang tapang.
Ang pagkaligtas niya sa isang napakalalang wipeout sa hagupit ng dambuhalang alon ay nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang alamat sa surfing. Malinaw na ibinahagi ni Mark ang pilosopya niya sa buhay matapos siyang muntik mamatay. Kung nais mo ng sukdulang kilig, dapat handa kang ibigay ang sukdulang kapalit. Isa itong marangyang paraan para mamaalam. Ibig sabihin, maganda itong paraan para mamaalam. Sa totoo lang, ganun ko gusto mamaalam. Napatunayang tila propesya ang mga salitang ito. Ang karisma ni Mark at ang photogenic niyang estilo ay nagdala ng kanyang kasikatan. Paborito siya ng mga surf photographer at mas marami pa siyang magazine cover kaysa ilang world champion. Alam ni Mark ang lakas ng media. Bilang bata, habang malayo ang pamilya niya sa dagat, naging lifeline niya ang surf magazine at pelikula para manatiling konektado sa esport na mahal niya. Ginamit niya ang impluensya para tuparin ang pangarap. Binabayaran siya ng sponsor sa pag-surf kaya hinabol ni Mark ang alon sa buong mundo. Hawaii, California, Indonesia, South Africa, Peru. Saan man may balita ng malalaking alon, siguradong susunod agad si Mark. Pagsapit ng unang bahagi ng dekada 90, kinikilala na si Mark bilang isa sa pinakamagagaling na big wave surfer sa buong mundo. Kahit si Mark, hindi pa niya noon alam ang alon na magpapasikat sa kanya, ang Mavericks, sa hindi inaasahang surf mecca ng Northern California. Ang Mavericks ay lihim at mahigpit na binabantayan sa loob ng dekada. Ang batuhan ay naabot lang sa mapanganib na paglalakbay. Ang mga alon ay malamig at mabagsik tulad ng tanawin. Si Jeff Clark, isang lokal, ay mag-isang nag-surf dito ng 15 taon bago niya ito ay pinakilala sa mundo noong unang bahagi ng dekada 90. Nang kumalat ang balita tungkol sa alon mula sa kailaliman na kayang tapatan ang Waimea sa komunidad ng mga surfer, alam ni Mark na kailangan niyang maging isa sa mga unang makasubok at mapasuko ang halimaw na ito. Ito ang uri ng balita, may ilang big wave surfer na ilang taon nang hinihintay marinig at ang uri ng alon na marami ang determinadong sakyan sa kabila ng panganib. Noong Disyembre 22, 1994 lumipad si Mark mula Hawaii papuntang San Francisco magdamag. Noong nakaraang araw, nabalitaan nilang tumatama sa Mavericks ang isang minsan sa buhay na swell. Ito na ang kanyang pagkakataon. Kilala si Mark sa masusing pag-aaral ng mga pattern ng panahon at ang maingat niyang pagpili kung aling swell ang hahabulin ay madalas nagbubunga ng mga kamangha-manghang alon. Pagdating niya noong ika-23, nagulat siya nang biglang bumaba ang alon magdamag. Ang dumadagundong na 50 talampakang mga alon na nakita noong nakarang araw ay humupa sa mas kakayaning 25 talampakang taas ng harap ng alon. Malalaki pa rin ang alon kumpara sa karaniwan, pero nakasakay na si Mark ng mas malalaki sa Waimea. Hindi siya yung tipo ng tao na umaatras sa kahit anong alon na dumating, kaya naghanda pa rin siya para mag-surf. Kasama niyang sumubok sa mapanganib na kondisyon sina Ken Bradshaw, Brock Little, Mike Parsons at litratistang si Robert Brown na nagdokumento ng kanilang ginawa. Pinagmasdan ng grupo ang malalakas na alon mula sa inarkilang bangka papuntang Mavericks habang naghahanda para sa laban. Nang magdesisyong sumagwan papuntang nag-aalim po yung tubig, hindi na umatras. Si Mike Parsons ang unang sumubok at isinagwan ang kanyang board lampas sa bahagi kung saan bumabagsak ang alon. Hirap siyang makontrol habang sunod-sunod na alon ang bumabayo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, parang bigat ng libong trap. Pagkalipas ng halos 20 minutong laban, sumuko si Mike at hinayaang sagipin siya ng jet ski escort mula sa malakas na alon pabalik sa ligtas na bahagi ng bangka. Sumubok si Ken Bradshaw, ngunit hindi niya inasahan ang lakas ng riptide sa ilalim ng magulong tubig. Napulupot ang kanyang leash sa mga bato sa ilalim ng tubig at hinila siya pababa habang pinipigilan ng malalakas na alon ang kanyang pagtakas. Sa tila walang katapusang sandali, naipit siya sa ilalim pero nakawala rin, nanginginig ngunit ligtas. Kahit muntik mapahamak ang kaibigan, sabik pa rin si Mark na sumubok sa mga dambuhala na nilakbay pa niya para sakyan. Sinundan ni Brock si Mark at sumagwan palabas matapos humupa ang alon makalipas ang 1 oras. Nagpalitan sila ng pagsakay sa alon, hinihikayat ang isa't isa sa mas mapangahas na aerial maneuver. Pagkatapos ng 1 oras na pakikipagsapalaran at halos disgrasya, nagpasya ang mga kaibigan ni Mark na tumigil na muna. Samantala, pinili ni Mark ang tila isang banayad na 20 talampakang alon para tapusin ang kanyang sesyon malayo sa 50 talampakang mga alon na nalampasan na ng atletikong at bihasang surfer na ito noon. Abala ang ibang surfer, kinukuha ang jet ski at nag-iimpake matapos ang pagod na laban sa dagat. Halos 70 minuto ang lumipas bago kumalat ang pangambang nawawala si Mark. Alam mo ba kung nasaan si Mark? Nakita mo ba siya habang nagsasagwan ka papasok o palabas? Nataranta sa paghahanap ng palatandaan ng nawawala nilang kaibigan, naghiwa-hiwalay ang mga kasama niya para maghanap.
Matapos ang ilang minutong pag-aalala, lumutang ang katawan ni Mark 1 milya sa kahabaan ng baybayin at inanod papasok sa daungan na napapalibutan ng mataas na bangin. Habang natagpuan ng sasakyang pandagat ng Coast Guard ang bangkay ni Mark sa damong dagat, maririnig ang malulungkot na iyak ng mga seagull sa itaas. Nagulat ang mga kaibigan ni Mark na nawala siya kahit bihasa siyang surfer at walang nakapansin. Mula sa matinding saya ng aking kaligtasan sa insidente at sa araw na yon, bumagsak ako sa pinakamababang pakiramdam na hindi ko pa naranasan noon. Ang mga nauna nilang muntik ng ikamatay noong araw na yon ay tila naging nakakakilabot na babala ng trahedyang mangyayari. Ang mga alon na nakikita mula sa dalampasigan ay mukhang maliit dahil sa isang optical illusion. Humahampas ang mga alon ng Maverick ng sobrang lapit sa matutulis na batong baybayin at sa bahura. Dahil sa mapusyaw na abong langit, mahirap makita ang totoong lagay ng dagat. Paglabas ni Mark sa dagat, ramdam niya ang bagsik nito. Malamig at malakas ang tubig na parang gustong wasakin siya. Pagod si Mark sa paglalakbay pero nilabanan niya ito, determinado na hindi masayang ang pagkakataon. Pinili niya ang alon at buong lakas na nagsagwan para sabayan ang bilis nito. Ang pagbaba sa harap ng alon ay parang walang katapusang tarik. Sa kalagitnaan ng pagbaba, natamaan ni Mark ang hindi inaasahang magaspang na bahagi ng tubig kaya dumulas ang kanyang board mula sa ilalim niya. Nahulog siya ng 25 talampakan at malakas na bumagsak sa tubig, dahilan para mawalan ng hangin sa dibdib. Walang awang binugbog ng alon si Mark at hinila siya sa ilalim ng tubig ng 3 malalakas na hampas. Parang sumabog ang mga bituin sa likod ng kanyang mga mata nang tumama ang ulo niya sa bahura. Matagal ding hindi makalutang si Mark sa ilalim ng tubig. Pagkaraan ng tila walang katapusang tagal, huminto ang pag-ikot ng tubig at lumutang ang walang malay niyang katawan sa ibabaw. Napanatili siyang nakalutang ng surfboard na nakakabit pa rin sa kanyang bukong-bukong. Habang papalapit kami sa kanyang surfboard, napansin naming nakakabit pa rin siya dito. Lumulutang pa rin siya sa ibabaw ng tubig. Agad kumalat sa surf community ang balita ng nakakagimbal na pagkamatay ni Mark sa ngayon notorious na Mavericks. Paano nasawi si Mark, isang batikang alamat, sa alon na dati daan-daang beses na niyang nasakyan? Ang mga ulat noon ay nagpakita ng pagkabigla sa pagkawala ng isa sa kanilang pinakamahusay, si Mark Fu, na madaig ng isang simpleng alon ay salungat sa lahat ng lohika. Pumunta ron at makita siya para lamang simulang maniwala na maaari nga itong totoo. Lumuhod ako, nagdasal, niyakap si Mark, kinawakan ng braso at dibdib niya, tapos nagtanong, bakit? Opisyal na sanhi ng pagkamatay, pagkalunod. Ang investigasyon sa aksidenteng ito ay nagbigay ng ilang pananaw. Posibleng naging kampante si Mark dahil sa kanyang karanasan. Pagod sa biyahe at napanatag ng mas maliit na bugso ng alon, pinili ni Mark ang mas kampanteng ruta, hindi tulad ng dati niyang masusing pag-iingat. Nabangga ni Mark ang hadlang sa alon at malakas siyang itinapon sa matalim na bahura dahil sa bihirang pagkakamali. Ang tali na nagdudugtong kay Mark sa kanyang surfboard ay sumabit sa matutulis na bato dahilan para siya ay maipit sa ilalim ng tubig. Naipit ng sunod-sunod na alon ng puting bula, wala nang nagawa si Mark laban sa galit ng karagatan. Matindi ang naging epekto sa komunidad ng pagkawala ng isa sa kanilang mga alamat. Humigit kumulang 600 tao ang dumalo sa kanyang libing na ginanap sa kanyang minamahal niyang sariling surf spot sa Waimea Bay at nagbigay pugay sa kanyang buhay. Habang ikinakalat ang abo ni Mark sa lugar kung saan niya pinakan-araramdamang buhay na buhay siya, may nagtanong kung ang paniniwala niyang tanggapin ang sukdulang kapalit ay senyales ng maagang pagkamatay niya. O baka karaniwang alon lang ang di makatarungang kumuha sa isa sa mga dakilang surfer noon? Alam ng mga surfer na malapit kay Mark na kahit may panganib, maingat siyang naghahanda para maiwasan ang sakuna. Hinahabol lang ni Mark ang pasyon niya nang dumating ang malupit na tadhana. Ang nakakagimbal na pagkamatay ni Mark Fu sa Mavericks ay nagpasiklab din ng matinding debat tungkol sa kaligtasan sa big wave surfing. Ang malamig na tubig at mapanganib na reef sa ilalim ng tubig ng Mavericks ay nagpapataas ng kasanayan at panganib. Hindi nagsuot ng flotation device si Mark at umasa lang sa board leash na humila sa kanya pag nahulog. May nagsabi na leash ang pumalya dahil nagkabuhol at naging sanhi ng pagkakakulong niya sa ilalim. Ito ang nagpasiklab ng matitinding pagtatalo tungkol sa pagiging maasahan ng leash na hanggang ngayon ay pinagdedebatehan pa rin sa mundo ng surfing. Kung nakita mong kapanapanabik at nakakalungkot ang kwentong ito, siguraduhin pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang ganitong kwento. Sana magkita tayo sa susunod.